Hello mga kaibigan! Kamusta na kayo? Maayos naman ang lahat dito. Salamat sa Diyos. Ako po si Teacher Abigail at welcome sa panibagong CBC online class sa inyong tahanan. Handa ka na bang magpatuloy ng matuto tungkol sa nag-iisang daan patungo sa kaharian ng Diyos? Kaya tara na! Kapag nakatanggap tayo ng isang bagay o may ginawang mabuti sa atin ng isang tao, ano ang itinuturo sa atin ng ating pamilya para sabihin? Tama, tinuturuan tayo na sabihin ang magic word na salamat. At kung ang isang tao ay gumawa ng isang bagay na mabuti para sa atin at wala tayong anumang sasabihin, ano ang iisipin ng taong iyon? Sigurado hindi ito maganda, di ba? Itinuro sa atin ni Jesus na may 2 daan. Ano ang mga ito? Oo, ang masikip na daan na mas mahirap at kakaunti lang ang pumipili nito. At ang malawak na daan na dahil sa madali ay pinipili ng karamihan dahil hindi ka mahihirapan dumaan dito. Ngunit ito naman ay humahantong sa kapahamakan. Natuklasan natin na kung gusto natin lumakad kasama ni Jesus na siyang daan, katotohanan at ang buhay, hindi ito magiging madali dahil kailangan nating talikuran ang ating kalooban upang gawin ang kalooban ng Diyos. Hindi natin maaaring hayaang dayain tayo ng masama sa kung ano ang tila mas madali o mas cool. Tingnan ang papel na ito dito sa screen. Ano ang nakikita mo? Siguro, sasabihin mo na ito ay isang itim na tuldok. Sa lahat ng natutunan natin sa ngayon, mauunawaan na natin na ang paglakad kasama ni Jesus ay hindi madali. Dahil ang pagsabi ng hindi sa ating puso at sa ating sariling kalooban ay mahirap. Kaya't kailangan nating magsikap ng husto para hindi tayo madaya at magpatuloy tayo sa paggawa ng tamang pagpili, ang pagsunod sa salita ng Diyos. Pero isipin mo, kung pinili nating tahakin ang mas mahirap na daan na ito, pero nagrereklamo at bumubulong-bulong naman tayo sa pinili nating iyon, ang daan na ito ay mas magiging mahirap na daanan. Nakita mo na ang buong papel, ngunit napansin mo lamang ang tuldok. Ganito ang ginagawa ng maraming mga bata. Tinitignan lamang nila ang mga problema kung gaano ito kahirap at binabaliwala ang lahat, tulad siguro ng ginawa mo. Nakita mo lamang ang tuldok at binaliwala ang blankong pahina. At kapag nangyari ito, nakakalimutan nila kung gaano kasaya marating ang kanilang huling hantungan at ganoon din sa buhay dito sa mundo kung gaano kaganda gabayan ng Panginoong Jesus. Tinitingnan lang nila kung ano ang wala sila o ang sakripisyong kailangan nilang gawin upang magkaroon nito at hindi nila tinitingnan ang pagpapala ng pagkakaroon ng banal na espiritu sa paglalakbay na ito. Nakalakad ka na ba sa isang trail na may mga bato at mga hadlang? Mahirap, di ba? Ngayon, isipin mo na kailangan mong magdala ng napakabigat na bag sa iyong likuran. Ang paglalakbay na ito ay magiging mas mahirap. Ganoon din sa ating paglalakad kasama ni Jesus. At ang bag na ito ay kumakatawan sa mga paghihirap, mga masasamang pagtingin. Ang lahat ng ito ay nagpapahirap sa ating daan. Tingnan na lamang kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol dito. Ang ating sasauluhin para sa araw na ito ay mula sa unang Tesalonica, chapter 5, verse 18. At magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga nakay Kristo Jesus. Ito ang sikreto para manatiling matatag hanggang sa huli.
Tingnan ang lahat ng bagay na pinahihintulutan ng Diyos na maranasan natin ng may pasasalamat. Kailangan nating maniwala na lahat ng bagay na kanyang pinahihintulutan na mangyari sa ating buhay ay para sa ating ikakabuti. Bilang isang bata na lubos na nagpapasalamat sa Diyos, magiging mas malakas ka na gumawa ng mga tamang pagpili. Dahil matututo ka na huwag tumingin sa mga paghihirap, ngunit sa halip kung gaano kahalaga na gawin ang lahat ng pagsusumikap para manatili hanggang sa wakas at mabuhay magpakailanman malapit sa Diyos. Kung ikaw ay nagrereklamo hanggang ngayon at nakikita mo lamang ang mga paghihirap at kung ano ang nangyayari, samantalahin ang panalangin na ito upang isuko ang lahat ng nagpapabigat sa iyong paglalakbay at pasalamatan siya sa pagkakataong maglakad kasama niya. Maaari mo itong ulitin kasama ni teacher o gumawa ng iyong sariling panalangin. Ipikit mo ang iyong mata, ilagay ang iyong kamay sa iyong puso. Manalangin tayo. Aking Diyos, pumapasok po kami sa iyong dakilang presensya. Una sa lahat, humihingi po kami ng tawad sa lahat ng pagrereklamo, ng masasamang pagtingin, ng mga bagahe na aming dinala sa paglalakbay na ito. Aking Diyos, isinusuko po namin ang lahat ng ito sa inyong kamay. Aking Diyos, hinihiling ko po yung banal mong Espiritu sa akin upang makita ko ang kahalagahan ng paglalakbay na ito at hindi na po ako madaya. Panginoon, isinusuko ko po ang lahat ng ito sa inyong kamay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon ay oras na para sa ating pagsasanay. Handa ka na ba? Kaya tayo na. Sa inyong tahanan, kumuha ng isang papel at doon iguguhit o isusulat ang lahat ng bagay na nagpapabigat sa iyong paglalakbay. Kung ano ang mga hamon o kahirapan na nagiging dahilan ng iyong pagrereklamo. Pagkatapos ay manalangin at ibigay ang lahat ng ito sa Diyos at magpasalamat sa Kanya para sa lahat. Kaya mga kaibigan, ito ang ating munting klase para sa araw na ito. Patuloy na matuto sa inyong CBC. Magkita-kita tayo sa susunod na online class. Paalam mga bata at pagpalain kayo ng Diyos.